Hindi na ako nagulat nung tinawagan niya ako kasi when I visited him in Malacanang, parang he already told me, I want you to be a part of my cabinet. Although ako kasi parang medyo naalangan ako doon kasi iniisip ko baka akalain ni Presidente yung dahilan ng aking pagbisita ay mag-a-apply ng trabaho. So ang sagot ko yata sa kanya, Mr. President, that's not what I came here for po. Tapos inulit niya ulit, I want you to be a part of my cabinet. Tapos ang sabi ko, basta Mr. President, with or without a cabinet post, you have my full support. Kaya nung tinawagan niya, ang sabi niya, pag-aaralan niya kung ano yung mga available. Ang sabi niya, give me 1 week. Pero ako, hindi ko naman siya masyadong, I didn't give it much thought. Kasi alam ko na marami namang pangalan na kinoconsider. So when he called me up yesterday, parang hindi na masyadong nagulat. Kasi ang alam ko naman kaya hindi niya ako kinonsider before, kasi hindi kami magkakilala. Which was understandable kasi if you're appointing a member of the cabinet, dapat full trust and confidence mo yun kasi siya yung magiging alter ego mo. Siguro nung nakilala niya na ako, yun yung nag-pave the way kung bakit may change of heart. Yung sa akin naman kasi, hindi naman ako umuurong sa trabaho. Tingin ko yung posisyon na in-offer sa akin, isang platform para lalo ako mas makatulong. Lalo na kasi housing ito. Ito talaga yung issue na very close to my heart. Hindi lang dahil sa advocacy siya ni Jessie, pero dahil sa matagal na panahon ko sa civil society, matagal na panahon ko sa Saligan as an alternative lawyer, isa talaga ito sa pangunahing issues na ipinaglaban. So ngayon na binibigyan ako ng pagkakataon, sabi ko naman sa sarili ko, aayaw pa ba ako na binibigay sa akin yung opportunity?